Good morning mga katek. Ito po ngayon ang ating on-process project na 6 kilowatt grid tie setup na DEA. Yan ang ating DEA na 6 kilowatt grid tie. Ito yung ating mga electrical accessories. Ito yung sa PB, breaker, SPD. Ito yung AC SPD. Ito yung manggagaling sa panel board at inaantay natin yung ating 8-in-1 watt meter monitor. So yan, ito yung ating splicer. Ito yung ating end clamp, mid clamp, 30 meters na twin core 6mm. Ito yung gamit sa MC4 connector ng nakaano yan sa amin dito sa inverter. Yan, ito yung in-order natin na MC4 connector. Ito yung kanyang CT limiter. Yan. Ito yung kanyang Wi-Fi dongle. At yung railing ay nasa likod. Pati yung panel na 580 watts. So ngayon ay nag-assemble ako ng board niya. Ito yung 3-port. Yan, diyan natin siya ikakabit para plug and play na lang pagdating natin sa client sa Kabuyaw. Ang gagawin na lamang doon ay ang pagkakabit ng panel board. So testingin na natin dito yan after natin i-deliver. Makikita nyo ang pag-testing natin, pati ang sa setup ng parameter setting ni DEA grid tie. So ito ang kanyang specs. Atin munang itatagilid ang spec ni yan 6 kilowatt. Ang maximum maximum input power ay hanggang 9 kilowatt. Ang kanyang max PB input 550 volts DC. Maximum 'yon. Ang kanyang MPPT range ay 70 to 500 volts DC. At ang kanyang max PB input current ay 18 amps. Dalawang 18 amps yun. Yan, ito yung to, yan. Yan, ito. Yan yung PB array. Yan yun. Yung 18 ampere DC current. At yung kanyang maximum short circuit input ay 27 ampere DC. At yung kanyang rated AC grid voltage ay 230 line to neutral. At yung kanyang rated AC grid frequency ay 50 to 60 Hz. Yung rated AC output power niya ay 6 kilowatt. Yan nga, yung kanyang maximum active power ay 6.6 kilowatt. Yung kanyang max apparent output power ay 6.6 kilovolt. Yung kanyang max AC output current ay 28.7 amperes. At yung kanyang power factor range ay 0.8 to 0. Plus negative and positive. Ang kanyang operating temperature range ay hanggang maximum of 60 centigrade. So ang maximum voltage nito para mapagana ay 80 volts. Nakalagay pala dito 70 volts yan. 70 to 500 BCD. Kasi nakalagay sa manual ay 80 volts para mapagana mo. Pag bumaba ka doon,
hindi mo mapapagana yan. Or bumaba ka dito sa 70, hindi mo mapapagana tong ating grid tie. So ibig sabihin dalawang panel lang ay pwede na dito. Dalawang panel na naka-series. Of course, siyempre, hindi bababa sa 500 watts. Ang pagkakabitan mo to ng 100 ay is ano naman, hindi naman karapat dapat. So pinakamababa nito ay 500 per panel. So yun, pinakita ko lang sa inyo ang kanyang specs kay 1 point solar sa Alabang ko inano yan. Yeah. Ay, ito ang kanyang heatsink, malaki. Yan, heatsink niya yan. Malaki ang kanyang heatsink. Ito ang kanyang AC output. Yan. Ito yung city sensor limiter. Ito yung kanyang Wi-Fi dongle. So, yun lang. Pinakita ko sa inyo po ang materyales ng ating 6 kilowatt grid tie setup. So yung price nito ay tignan nyo na lang sa kay 1 point solar Alabang ang mga price niyan. Meron naman silang price list. Kung dito ka sa sa south, mas pinakamalapit sa amin ay si 1 point solar Alabang. Yan. So ngayon ay ang ginagawa natin ay yun, magmamasilya tayo ng ating board para ma-set na natin to yung ma-layout ko na ng electrical. Ilinyahan na natin yan sa board, sa panel na ginagawa natin. Plug and play ang gagawin natin dito. Pero te-testingin ko muna dito sa bahay kasi meron man akong panel na malalaki na 600 watts. Dalawa nasa bubong. Bali 1.2 kilowatt yun na ginagamit ko sa aking off-grid. So isi-series ko na lamang yun para ma-testing natin tong si DE grid tie inverter. So yun, pakikita ko rin sa inyo ang pagseset ng parameter setting yan, lalo't lalo na yung limiter, kasi maraming issue na pag nagkabit ng grid tie ay sabi ng mga nagtanong sa akin na bakit kung kailan sila nagpakabit ng grid tie ay parang mas lumobo ang kanilang bill sa kuryente or ganun din. So ang issue nun ay hindi naayos masyado yung limiter. Hindi niya na yung pagsosobra. Kasi etong grid tie po ay kung ano lang yung gamit nyo sa bahay, yun lang ang isusupply ni inverter. Kaya maraming waste dito. Matatapon. Dapat pag naka-grid tie ka ay isulit mo na yung paggamit mo ng appliances kung malaki ang panel mo. So mas maganda kung naka-grid tie ka ay i-apply mo ng net metering para pag naka-net metering ka, lahat ng sobra mo ay magiging pondo mo yung kay Meralco. Ito nga pala ay daytime use lamang. Sa gabi ay hindi na po magagamit ito kasi nga ay grid tie lamang to. Sa gabi naman ay walang solar, walang harvest. So daytime use, pag wala ang kuryente, wala ka ring solar. Yun lang ang ang lang nito ay bawas bill sa kuryente. Kumbaga, ang bill mo ay 10,000, mababawasan ng kalahati. Magiging 5,000. So yun. Ngayon kung may budget naman kayo ay magdo-double inverter kayo, lalagyan nyo ng off-grid na inverter para pag brown out ay may kuryente rin kayo.
po ang setup ng mga ganitong grid tie. Hindi mo na kailangan doon ng panel sa off-grid. Magcha-charging ka na lang dito sa umaga at sa gabi ay pwede mo rin gamitin yun. Yung nga pala, pwede mo rin gamitin ang off-grid sa gabi para 24/7 ka na nakasolar. Nasa pagsiset lang yon ng installer nyo kung ang kanyang setup na gagawin. Pwede itong gawing hybrid. Nga lang, talagang bibili ka ng another inverter. At of course, syempre, battery. Yun naman ang off-grid, may battery. Pwede mo siyang gawing DIY hybrid. Ito. So, yun lamang mga kapatid. Pinakita ko lang sa inyo yung ating on-process na project na 6 kilowatt grid tie inverter, grid tie setup. So, yung kanyang mga box, yung box ni Day, yun lamang pinakita ko sa inyo. At susunod nating video ay may linya na po yan, lilinya na. So, inaantay ko lang yung piyesa ko na sa online, yung watt meter and yung ating flexible hose na soft at yung ating PG, ano bang tawag dito? PG29. Marami tong klase, PG29, 21, 19. So, yun. Ito ay PG29 to eh. Pang ano to? Pang 3/4. Ito ay 3/4 or 1 or di uno. Ito ang di media. So, yun lamang po mga kapatid. Sa susunod nating video ay may linya na yan at nakalagay na yan sa board. Ang mapagpalang araw po sa ating lahat at magandang umaga po sa inyo pong lahat. God bless us all.